Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. Aklat po ng unang Pedro chapter 1, verse 7. Ang gintong nasisira ay pinaparaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay pinaparaan sa pagsubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Heso Kristo. Ano ang dapat nating asahan sa ating Christian life? So marami po sa atin merong wrong expectations about our Christian life. Ano po? Akala po nung ilan na pag sila'y naging Christian na, eliminated na lahat ang problema sa buhay. Ano po? Biglang aayos ang lahat. At matutuklasan nila bandang huli na hindi pala ganun ang buhay. Ano po? In fact, ang sabi nga ng Biblia, darating yung pagkakataon na tayo po'y makakaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. So, ano hong dapat nating asahan sa ating pong Christian life? Ano po? Yung pananampalataya po natin, sabi po rito sa ating binasang talata, ay katulad ng isang ginto. Ano po? Kung paano ito'y pinaparaan sa apoy upang malaman kung ito'y tunay o dalisay talaga, gayon din naman daw ang ating pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto. Kasi may layunin po ang Diyos. Ano po? Kailangan po sa buhay na ito mahayag sa atin yung kanyang anak na si Jesus. So dito po maintindihan na natin, according to sa pag-aaral natin last week, bakit inalaw ng Diyos yung pagsubok? Kasi darating pala yung pagkakataon, makikita sa atin kung tayo'y tapat sa Kanya. Ano po? At makikita sa atin yung pagbabago na nais ng Diyos sa ating buhay. So ano yung dapat nating asahan? Ano po? Kasi iba nadi-disappoint sila. Sabi nila, Pastor, akala ko bed of roses na ang Christian life eh. May mga trials pa pala. Meron kapatid, pero sabi dun sa verse 6, dyan, in a little while, you may have had to suffer griefs in all kinds of trials. So, in a little while, no, hindi po siya permanente. Temporary lang po ang mga pagsubok sa buhay. Kaya huwag kang matakot. Pangalawa, kung maalala mo kapatid, yung panalangin ng Panginoong Hesus sa John 17 verse 15, ang sabi ng Panginoon, my prayer is not that you take them out of the world, but that you protect them from the evil one. Protektado ka, kapatid, sa mundong ito. Iniingatan ka ng Panginoon. At di lamang yan, ano po, pinipreserve tayo ng Panginoon. Ang sabi po sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 23, blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. So anong tinutukoy dito? Hindi lamang po yung ating pong buhay, kundi spirit, soul, and body. Iniingatan po ng Panginoon. Ano po? Kasi ang sabi po sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 24, the one who calls you is faithful and He will do it. So, pinipreserve naman tayo ng Panginoon sa panahon ng pagsubok. Kaya huwag kang matakot. Ano? Ang pagsubok, temporary. No? Ang Diyos, pinoproteksyonan ka. At higit sa lahat, pinipreserve ka ng Lord hanggang sa pagparitong muli ng Panginoon. So, yung iba kasi aayaw agad pagka nakaramdam na ng konting pagsubok sa buhay. Mag-give up ka agad. Ano po? Pero sa Bible, makikita nyo po yung mga taong hindi po nag-give up kaagad, tinatanggap nila yung pangakong pagpapala ng Panginoon. Kaya dapat makita natin na ganun po ang nangyayari sa ating Christian life. No, meron talagang pagsubok po. Pero ito po yung maganda, no po, though painful, nakakaranas tayo ng mga masakit na karanasan, tayo naman ay natatransform. Ano po? Kaya di ba naalala niyo yung sinabi ng Panginoon na in this world you will have troubles. Ano po? But be of good cheer. I have overcome the world. So, ibig sabihin lamang, kasama natin ang Panginoon sa mundong ito. At yung tagumpay niya, tagumpay din natin. Ano po? Hindi naman sinabi ng Panginoon na
Mayroong trials, may persecution sa mundong ito, malungkot na kayo. Kaya sabi ng Panginoon, be of good cheer, no? Kasi napagtagumpayan na niya ang sanlibutan. Ganon din tayo. Magtatagumpay tayo kung makikita natin yung goal ng ating pananampalataya. Na binabanggit po rito. Ano po? Ano ba yung goal ng ating pananampalataya? Makikita natin sa 2 Corinthians chapter 3 verse 18, we are being transformed into His likeness with ever increasing glory. Yun naman pala, habang dumadaan tayo sa pagsubok, tayo naman ay nababago. Kaya napapansin nyo, no? Ang unang-una po natatabas dyan yung ating pag-uugali. Makikita ninyo, no? Nagbabagong isang tao. Kapag siya'y dumaan sa pagsubok, yung ugali niya nag-iiba, nahahayag yung kanyang pananampalataya kung meron siya nito. Kung wala naman, maraming nawawala sa pananampalataya. No, makikita sa atin kung paano tayo mag-react sa buhay, paano natin tinatanggap ang mga pangyayaring nagaganap sa ating buhay. Nagpapatuloy ba tayo? O tayo po ay umaayaw na kaagad? Ngayon, makikita ninyo, sabi sa 1 Peter chapter 1, verse 7, yung nangyayaring ito may result in praise, glory, and honor when Christ is revealed. So may transformation na nangyayari sa iyong buhay, kapatid, sa panahon na ikaw ay dumadaan sa pagsubok. No, sa halip na ma-disappoint ka, kapatid, dapat nga excited ka eh. Excited ka sa buhay na ito dahil alam mo, every time na may nagaganap, problema, pagsubok sa iyong buhay, ikaw naman ay nag-a-adapt, nag-a-adjust, nagbabago. At hindi na ikaw yung dating tao na noon ay makasalanan, namumuhay ng mali, namumuhay ng walang pananampalataya. Ikaw ngayon yung taong binabanggit ng Biblia na lumalakad ng matagumpay dahil ikaw ay may taglay-taglay na bagong buhay mula sa Panginoong Hesus. So, from baby, to maturity, yun po ang goal ng ating pananampalataya sa umpisa. Magkakamali tayo, madadapa tayo, matatakot tayo, manghihina tayo. Pero darating yung panahon, magugulat ka, unti-unting lumalakas ang iyong tuhod. Lumalakas ang iyong pananampalataya hanggang ikaw ay maging matured. So again, ito po si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.